Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at... Eto. Meron pangalawang paglilinaw na ito sa nangyari insidente sa Magallanes. Yung sa video. Yes, yung una namin sinasabing pangalan ay Arnold Padilla. Di ba? Yung asawa niya, tsaka yung mga bodyguard na nakitang barangay kagawad o barangay enforcer dun sa lugar dahil sa beating the red light. Tapos nag-text sa atin si Celine Pielago ng MMDA, sinasabi na ang nasa video. suspect na nasa video ay si Arman Padilla. At sabi pa niya rito sa text, nandito presidente ng Liga ng mga Barangay. Eto, tumawag sa atin si Arman Padilla na nakasama ko sa Senado nung araw sa office siya ni Senator Butz Aquino dati. Okay. Oo, at ngayon siya pala ay barangay captain ng barangay Magallanes sa Makati City. Magbibigay liwanag lang dahil tinadtad siya ng tawag matapos marinig yung pangalang Arman Padilla, Captain, Chairman ka dyan. Chairman, Arman Padilla, good morning po. Good morning, Arnold. Ikan. Si Ali, kasama ko, si Ali. Maganda umaga po. Hi, Ali. Oo, dinidig siya sa amin kanina. Yung una naming kwento talaga, Arnold Padilla. Hanggang sa nag-text nga si Celine, Arman Padilla. Pero barangay Magallanes din nangyari. May alam ka ba sa kasong ito, Arman? Kasi actually daming tumawag sa akin Oo. na nabanggit ko na una Arnold Padilla and then may correction Arnold Padilla na yun. Tama, oo. Kaya napitan ko tumawag sa'yo to correct that news. Ang involved talaga is Arnold Padilla. Ayan. Na nakapangga yung mga barangay bantay bayan ng Magallanes kasi nag-beach ng red light. Kitang-kita po yan sa... Arman? Naku. Oo. Bali nagkaroon ng enkwentro between... Arman, itong barangay, ano tawag? Barangay Bantay Bayan? Hindi, bantay bayan ang Okay. Ito mga tao mo to. Arman? Teka, ayusin natin. Nasa ano po siya kasi ngayon umaattend ng conference sa Tagaytay. Sabi ko siya na magbigay ng paliwanag. So sila pala ang nagkaso doon sa Arnold. At kanina nung kausap ko siya sa cellphone, Ali, sinasabi niya, hindi ko mag-anak yan. Okay. Dahil magka-apelyido sila. Sa barangay captain si Arman Si Padilla, Arman ng Padilla. barangay Magallanes. Sila ang nagkaso. Sila yung nagkakaso. Okay, Arman. Kasi ko Okay, go ahead. Hindi, bali sila yung traffic enforcers namin doon sa EDSA, no? May traffic light doon. Yung grupo ni Arnold, they beat the red light, pinara sila, tapos nagkaroon ng altercation, nagbabaan siya, dalawang kotse bodyguard po, no? Tapos, yun, inattack yung bantay bayan namin. Kitang-kita naman po lahat yun sa CCTV. Pero tama ba info, marami na rin reklamo itong Arnold Padilla, Arman? Yes. Marami na rin. Marami na rin. If you will dig deeper, marami na talaga. Pero pareho kayong Padilla, hindi ba kayo magkamag-anak? Hindi kami magkamag-anak. Hindi. Kasi So, ako, nakailang... Go ahead. Yun. Ayoko masyadong, baka meron kaming mga hakbang na ginagawa ngayon para itong kaso na ito. Kasi bantay bayan namin mismo ang Sinaktan. sinugod. Oo, sinaktan. Pero bakit may bodyguard si Arnold Padilla? May impormasyon ka ba? Alam. Basta marami laging bodyguard. Oo. Okay. So, dalawang kotse sila actually. convoy yun. So, kinasuhan nyo na, Chairman? Yes, in the process, meron ng final, pero Makati City Hall is helping us dito sa sa kasong to. Okay. Since it's a barangay issue, City Hall kaso. Okay, Yung mandan to sa mga barangay. So, ito ba ay hindi huling o unang insidente ng pananakit sa bantay bayan ninyo ni Arnold Padilla? Actually, kung sa pananakit, una lang to. Okay. Pero in terms of yung sa association, siguro ang
ano kayo doon sa association kasi yung village association maraming business doon. Mhm. So, tama ba yung info, Arman, na this is the same Padilla involved dun sa gift bomb case noong 2010? Yes. Ayun, tama pala yung una nating info. Oo. Okay. Oy, sorry sa ano kasi binasa lang namin yung Napilitan lang ako tumawag ka. Hanggang ngayon dito sa parang may mga ang dami nagtitigil. iko-correct namin yan at matitigil na yan tawag na yan. Ginugel ko nga agad ko anong itsura mo eh. Ginugel ko nga ano kaya itsura Actually, nitong si Arman Padilla. kung paring hilaw ko yan si Arman eh. Hindi nga nag-sink in sa akin yung yung pangalang Arman Padilla. Sabi ko Sa parang Armando. pamilya. Oo, nagkasama kaming matagal sa Senado ni Arman. Oo. At di ko rin alam na chairman ka na pala dyan sa Barangay Magallanes. Okay, tama lang yung ginawa ng iyong bantay bayan na hulihin tong mga ito. At actually, hindi pala nila nakilala kasi nagbago daw ng sasakyan, di ba, chairman? Yes, pero nung nakita actually kaya lang ayaw umalis na maraming nagbabaan yung mga Bodyguard. yung sila lahat, pati siya. Pati siya, Saka yung asawa niya, bumaba sila. Siya yung malaki katawan, di ba? Oo. Oh, yes. Okay, sige, hindi ka nakikita-abalahin at may inaatenan ka palang konferensya dyan. Uy, salamat sa pagpapaunlak sa amin at nalinaw itong pangalan mo. Sige, lilinisin namin. Thank you, Panginoon. Sige. Thank you. Ingat. See you. Ali. Maraming salamat. Arman Padilla, barangay captain po siya ng Barangay Magallanes, Oo, at Makati. sila ang nagkakaso. Oo, dito kay Arnold. pagtatama lang po. Yung pong involved doon sa video sa Magallanes, na nanapak ng Yung asawa ng at barangay, bodyguard, I see. Arnold Padilla. Yan. Tama yung una natin. At ang chairman ni Selena, at ang chairman ng Barangay Magallanes na kung saan ang mga bantay bayan ay nasaktan, si Chairman Arman Padilla. Ayan. Huwag niyo na ho i-text si Arman. Hindi ho siya ang Hindi siya. involved dito sa video ito. May flash report tayo. Sumeradyo DZWB Last Report. 23 milyong pisong Manoy Shabu Oo, yan na. na kumpiska sa Dumaguete City. Kalat na. Ang detalye ng ulat mo mula kay Jonathan Andal. Sunod-sunod sunod-sunod. Oo, nasamsam ng PNP at PIDEA ang 2 kilo ng hinihinalang sabu na nagkakahalaga ng 23.6 million pesos nang magsilbi sila ng search warrant sa isang bahay sa barangay Bajumpandan, Dumaguete City kaninang alas 6 ng umaga. Ayon kay Inspector Allen Hermudo, ang hepe ng Special Operations Group ng Negros Oriental Provincial Police Office, na aresto sa target na bahay ang isang John Mark Abadilla alias Biboy. Isaan niya itong high-value target at tauhan ng isang alias Big Brother. Bukod niya sa droga, na-recover din ang 113,000 na pesos na cash, weighing scale, 2 cellphone, isang kalibre 38 revolver at ilan pang drug paraphernalias. Ako si Jonathan Andal ng number 1 AM station sa Mega Manila, GMA Super Radio DZWB. Sumeradyo DZWB Last Report. Maraming salamat, Jonathan. Susunod naman si Tuesday New. Tuesday. Oy, ayan na. August 21, ha? Hindi August 22. Listahan ng mga holidays. Pero may Eid al-Adha Kailan yun? 21 na. Ginawa ng Pangulo. 21. Kasabay ng Ninoy. Kasabay siya ng Ninoy Aquino. Dati kahapon tinignan ko yung history niyan. Dapat 21-22 talaga eh. So, either of Depende the kasi two. doon sa posisyon ng buwan, Arnold. Oo. Tinitingnan ng buwan. Oo. Yun ang tinitignan. Hey, you, looking at the moon. So 3 taon na ang posisyon ng buwan pareho, ngayon lang nag-iba. Depende. Kasi Malamang, tinitignan ko siguro. nakalagay proclamation August 22 talaga. Ngayon August 21 naman. Wala naman kasing official announcement na 22 siya. Ito, sa Hindi May nga mga i-Google. sarili lang Ito, na Eid Oo. al-Adha Ayan. 2018 in the Philippines will begin in the evening of Tuesday, 21 August, and ends in the evening of Wednesday, 22 August. Tignan mo yung 2017. Oh. 22 siya. Mm. Yung Festival of the 2016, Sacrifice. yung 2016, 22 rin siya. Mm. Pero ngayon pinag-isa na. 21, Ninoy at Idil Adha, di ba? Ganun na Tuesday ngayon no? Oo. Patong so, na. 2 days sa isang araw. Sayang. Double pay ba yan?
Ano na? Anuhin pa namin yun. Ika-clarify pa kung paano yung compensation. Kasi dyan tayo magkakatalo. Kasi nga, siyempre, yung Wow, basihan parang- ng bayaran sa Para mga kang kung magsalita ka, kumpanya. alam mo, presidente ka ng Union, ah. Ay, ganun ba? Pasensya na. Hindi, inaabangan natin to Tuesday, Tuesday new. Oo. Listahan ng mga holidays sa 2019, yung mga promo fares, di ba? Nag-aabang ka pag may travel fair. At saka maaga mong Mapaplano. mapaplano Yung mga ang long iyong weekend mo. bakasyon. Yes! Ito na. Naglabas ito na ng na. palasyo. Ito po, maglabas kayo ng inyong ballpen at papel sapagkat nilabas na po ng Malacanang ang listahan ng mga holidays para sa 2019. Ganun man. Ganun talaga. Yearly, ganito ang ginagawa nila, Igan, Ali. Base sa Proclamation number 555 na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon, mayroong 10 na regular holidays para sa 2019 habang mayroon namang 9 na special non-working holidays. Kabilang sa regular holidays ay itong, syempre, January 1, New Year's Day, araw yan ng Martes. April 9, Martes, araw ng Kagitingan. April 18, Monday, Thursday, Holy Week na ito. April 19, Good Friday. May 1, Miyerkules, Labor Day. June 12, Miyerkules, Independence Day. August 26, ito yung huling Lunes ng Agosto na National Heroes Day. November 30, Sabado, Bonifacio Day. December 25, Pasko, Miyerkules. December 30, Lunes, Rizal Day. At makakasama sa regular holidays ang Idil Fitir at Idil Adha. Pero ang eksaktong petsa nito ay itatakda pa ng National Commission on Muslim Filipinos dahil depende ito sa posisyon ng buwan o ibabase sa Islamic Astronomical Calculation. Ito naman po ang listahan ng mga nasa special non-working days. February 5, Martes, Chinese New Year. February 25, Lunes, EDSA People Power Revolution Anniversary. April 30, Black Saturday. August 21, Miyerkules, Ninoy Aquino Day. November 1, Friday, All Saints Day. December 8, Linggo, Feast of the Immaculate Conception of Mary. At December 31, ang huling araw ng taon. New Year's Eve. New Year's Eve. Tama. Kasama rin, additional special non-working days, itong November 2. Ito yung pagkatapos ng undas, kung tawagin natin. Birthday ni Sabado. Arnold Clavio. Magkasunod sila ni Wes. Holiday yan? Holiday siya, Sabado. November 2? November Sabado pala 2, birthday Sabado. mo. Wow, Sabado, wala akong pasok. Oo nga, hindi ka Ayos. magpapakain. Kaya ang pagkain mo gagawin mo Monday. Ng Linggo. Ganun. At isa pang additional special non-working days ay ang December 24 na tatapat sa araw ng Martes. Yeah. Kaya po, maaga pa lang, iplano nyo na ang inyong bakasyon para sa susunod na taon. Yes. Ang Eto, sabi- tingnan mo, ginugoogle ko nga eh. Yung announcement ng 2017, ang sinasabi, ang walang pasok, August 22. Idil Adha, ayan no, regular holiday. Kaya nagtataka ako, ba't nausog ng 21? Ay tanungin natin dyan. Itong Diba? Kasi nga ano yun National Islamic, Commission on base sa Muslim Islamic Filipinos. Oo nga, pero lunar calendar. Ito kasi August 22nd, which fails on Wednesday, is another regular holiday. Kasi 'di ba, itong panahon nito teka muna. 'Di ba ito ay in-announce mo ngayon pan 2019? Pan 2019. Oh, pero last base year- na ito, base Oo na nga, ito sa pero last year nga proclamation. proclamation din to, ang in-announce nila for 22. 2018 August 22. Kaya binago ngayon. Oo. So, Ang linaw dito, nagkamali. kaya nga, kahapon kasi may nagtanong sa akin kung holiday ang 21-22, kaya nga ginugol ko. At ito yung mga lumabas na research nga, last 2017 in-announce na 21-22. Yung pag-announce nyo kahapon at paglilinaw ngayon, doon nagkaroon ng kalituhan eh. Parang isang araw na lang ang Ninoy Aquino Day At at saka Idil Idil Adha. Adha. Yun. Tama. Pero usually, ang sinasabi dyan ng National Commission on Muslim Filipinos, pagka nag-declare sila o nag-aanunsyo sila ng petsa na ganyan, estimate
pa lang Oo, yan. estimate. So, Depende pa rin parang- sa buwan. Oo, nag-estimate lang Sa sila. sighting kung ng buwan, it, di ba? it would fall ng 21 or 22. 22, So naglalaro yan. Tapos yung dalawang depende araw kung na saan ka yun. sa parte ng mundo, nagbabago din yung petsa. O ngayon, ang aalamin mo kung double pay ka o wala kang pay. Yun nga, Kasi kagabi ko pa nga nagtapat yan O, kita mo, hindi ka na nakatulog. Okay, may flash report Totoo. tayo. O siya, balikan mo na lang ako mamaya pag naitanong ko na to kay Secretary Belio. Ako si Tuesday Sagunyo ng number 1 AM station sa Mega Manila, GMA, Super Radio, DGWB. Thank you, Tuesday. Super Radio, DZWB, Last Report! Pitong opisyal ng Bureau of Customs samantalang tinanggal sa pwesto kaugnay sa pagtatangkang pagpupuslit ng 15 million piso halaga ng asukal. Pansamantala, so ibabalik. Well, Carlo? Carlo Mateo. Depende sa kalalabasan ng full-blown investigation at galit na galit itong si Customs Commissioner Sid La Peña at pito mga opisyal nga ng itong Bureau of Customs mula sa Port of Manila pansamantalang inalis simula sa araw na ito sa kanilang posisyon. Ito kaugnay ng nadiskubre na tangkang pagpupuslit ng may 15 milyong pisong halaga ng sukal mula Thailand. Sa isinagawang re-examination ng mga pinabuksang alerted shipment na binubuo ng 28 mga container na pag-alaman mismo na nitong si Commissioner La Peña na siyang po rito ay natuklasang mga misdeclared. Unang idineklara itong mga animoy asukal o semento para doon sa paggawa ng bricks. Pero natuklasan na ito pala ay pawang mga asukal at ang consignee nito ay yung ilang mga kumpanya na ilan sa mga dati nang iniimbestigahan ng Bureau of Customs at binabanggit mismo nitong si Commissioner La Peña na isa rito ay Deputy Collector for Assessment. Hindi ba binabanggit sa mga samantaling ito ang pangalan, pero lumalabas na ang grupong ito ay miyembro ng isang sindikato. Kanyang sanang ililis, aalisin na yung nakapatong dito na alert. Pero meron siyang nadiskubre na parang deduktor ang pirma ng para sa Deputy Commissioner. Kaya't ngayong umaga ay nagsagawa siya ng re-examination dito mismo sa Manila International Container Terminal. Katuwang ang mga kinatawan ng Sugar Regulatory Authority. At sa kabuuan, tinuran ng opisyal na mahaharap sa kaukulang kaso ang mga opisyalis na ito ng Bureau of Customs dahil nga sa pagtatangkang ito na tayain ang pamahalaan. Ako si Carlo Mateo, number 1 AM station sa Mega Manila, GMA Super Radio, DZWB. Thank you, Super Carlo. Radio, DZWB, Last Report! 10:57 oras natin. Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double B. Okay, happy birthday kay Charlene Llanes, Rainier Corpus Roberto Cañal ng Studio Systems Engineer. Babay ma ha? Paalam na. Siya ba magte-text pa baon? Oo nga. Ito na yung ating text pabaon na hinanda Nakatingin para sa'yo. sa inyo. News to go na po. Ito Mamaya. na, text pabaon na hinanda namin para sa inyo. Why wish upon a star? Kamay mo, Igan. When you wish upon a star. Yan. Why you wish upon a star when you can pray to the one who created it? Ang ganda niyan, ha? Bakit kailangan mo pang humiling sa bituin? Bituin. Kung pwede ka namang manalangin direkta sa kanya na mismong lumikha nito. Sabi kasi Ganda. ni Pinocchio eh. Yung when you wish upon a Oo, star, di ba? Pinocchio pala yun. Si tatay niya. Si Giuseppe. Hmm. Pangalan niya, tama Doon mo ba yun? nakatingin siya. Tama ba? When you wish, wish why upon- wish upon a star? When you can pray to the one who Who created it, ang And with Panginoon. that, sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng DZWB,
At ng GMA News TV, kami ni Igan Arnold Clavio, si Maha, at ako po si Ali Soto. Pansamantala nagpapaalam at nagpapaalala sa inyong God is so good! All the time. Happy viewing, Anya Sampan. Thank you, Lord. God bless the Philippines! Orly! Ay, si Orly. Easy. News to go na po sa News TV, dito sa DCWB. Kasama po si Lala Roque at Susan Enriquez. Easy lang. Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double B, Jeng, muna at balita. Ang kulit, ang saya ng umaga. Mismo, pinagparis ng tadhana. Ang kulit, ang saya ng umaga. Double A sa Double B.